Mga kabayan, naniniwala ang ilang eksperto na hindi na magtatagal ay tuluyan ng maaabolis o malulusaw ang International Criminal Court o ICC dahil sa nararanasan nilang financial crisis at hirap sa kanilang operasyon, bunsod na rin ng hindi nila inaasahang dagok na darating sa kanila. Ito ay matapos ang sinagawang sanksyon ni US President Donald Trump sa ilang hukom at prosecutor nito. Maliban dyan, sinabayan pa ng ginawang pagpapaaresto ni Russian President Vladimir Putin sa mga hukom at prosecutor ng ICC dahil sa ginawa nilang paglabag sa kanilang jurisdiksyon. At ang pinakamatindi sa lahat ay ang sunod-sunod at patuloy na pagkalas ng mga bansang kasapi nito dahil sa di umano ay kawalan ng kredibilidad. Dahil dito, iginiit ni Dr. Lorraine Badoy, dating tagapagsalita ng NTF-ELCAC, na tama lang ang ginawa ng US at Russia na balikan at buweltahan nila ang ICC dahil sa pangingialam nito sa kanilang soberenyang bansa, lalo't hindi naman sila miyembro nito. So tama ang ginawa ng US, ng Russia. Yun ang tamang tugon ng isang soberenyang bansa sa nakikialam sa kanila. Ganun yung tamang tugon. That is the response of a sovereign nation. Kung anong ginawa ng US, kung anong ginawa ng Russia, na sila ang nag-file ng charge warrants of arrest sa mga judges na ito. How dare you, di ba? This is what a sovereign nation does. The sovereign nation says, how dare you? How dare you interfere in matters that are of no concern to yours, di ba? Ayon pa kay Badoy na mismong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pumayag na lapastanganin ang soberenya ng Pilipinas sa pakikipagtulungan sa mga banyagang institusyon. Ayon kay Badoy, ibinigay umano ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. si dating Pangulong Duterte sa International Criminal Court o ICC kahit wala na umanong jurisdiksyon ang naturang korte sa Pilipinas matapos lumabas ang bansa sa Rome Statute. Itong mga judges na ito ngayon, no, ito mga buwisit na ito, right? Sino ba yung mga yan? Ano bang pakialam ninyo sa amin? Hindi ba dapat ganoon ang tugon ng isang soberenyang bansa? Why? Because we have a president who allowed this atrocity. 'Di ba? Yun ang kahinaan ng Pilipinas ngayon. Yan ang pinaka number one problema natin, si Bongbong Marcos, na pinayagan niyang salaulain ang Pilipinas, na ibinigay niya ang ipinagkanulo niya ang isang ordinaryong mamamayan, no, sa isang dayuhan. Nakakasulasok. It's a heinous crime. It's treason. 'Di ba? So, tama talaga yung nangyaring yan. Samantala, ito po kakapasok lang na balita, nagpatupad ang administrasyong Trump sa panibagong parusa sa dalawa pang hukom ng International Criminal Court o ICC dahil sa papel nila sa kasong may kinalaman sa Israel, lalo na sa investigasyon hinggil sa Gaza. Sinabi ni US Secretary of State Marco Rubio na politicize umano ang mga aksyon ng ICC at hindi nila papayagan ang paggamit ng jurisdiksyong ito laban sa US at Israel. Kabilang sa parusa ang travel ban at pag-freeze ng anumang assets sa US. Dahil dito, kinundina ng ICC at ng Netherlands ang hakbang. Iginiit nila na ito'y tahasang pag-atake sa kalayaan ng korte at maaaring maglagay sa panganib sa international na kaayusang legal. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon.